Hi everyone, this is Makurin Channel. Thank you for visiting our channel. Sa bidyong ito ay samahan niyo ako dito sa ating succulent garden bed dito sa harap ng bahay. Ang succulent garden bed nga palang ito ay rain or shine succulent garden bed. Ang ginamit natin lupa dito ay well blend soil din guys, and then hindi na tayo gumamit ng fertilizer sa garden bed na ito. Usually guys, hindi naman tayo gumagamit ng fertilizer sa ating mga garden bed. Ang garden bed nga pala ito guys ay combination din ng Echeveria at saka sedum, at saka meron din tayo ditong aloe vera. Ang aloe vera guys ay plano natin tanggalin kapag nag-spring na dito sa ating lugar, kapag medyo tumaas-taas na yung temperatura. Kaya plano natin guys tanggalin muna yung aloe vera dito sa ating garden bed, ay masyado siyang mabilis lumaki, and then yung mga katabi niyang succulent ay masyado niya na natatabunan. So yung aloe vera guys ay plano nating ilipat sa mas malawak na space. Napansin ko guys dito sa ating garden bed, ang pinaka-intensang kulay ay itong ating jelly bean, at saka itong ating blue jelly bean, at saka itong campfire. So talaga guys na bongga ang kanilang kulay, sobrang pula na naging kulay nila. Ang location nga pala natin ay Ibaraki, Japan. So dito sa ating lugar guys ay malamig din ang panahon, saka umuulan din ng snow kapag winter. Kapag ganitong season, ang isa natin iniiwasan sa ating mga halaman para makasurvive sila sa winter ay hindi natin sila guys ino-overwater. So kapag may malakas na ulan ay ating tinatakloban itong ating garden bed, kaya nilagyan din natin ng binil dito sa ating garden. Dahil yung ating succulent garden bed ay nasa 3 years na ata itong garden bed natin. So yung ating mga succulent guys ay stable na. So hindi natin sila masyadong tinatakloban, maliban lang kung ang klima or ang temperature ay sobrang baba. So panahong yun guys ay nagtataklob tayo ng binil. Pero usually guys, kapag hindi naman masyadong malamig yung panahon ay hinahayaan lang natin itong ating garden bed. Ang huli nga pala natin dilig dito sa ating garden bed ay December, by month of December. So binilwater natin guys itong ating succulent nung December guys, hindi masyadong umulan dito sa ating lugar. So ang ginawa natin guys ay diniligan natin itong ating garden bed para ma-full water sila. So last month guys yung ating last na dilig dito sa ating garden bed. Ang ginagawa nga pala natin pagtataklob sa ating mga succulent ay tinatakloban natin ng hapon kapag bumaba na yung temperatura. Doon tayo guys nagtataklob, and then sa umaga naman bago sumikat ang araw ay tinatanggal naman natin yung taklob ng succulent. So ang iniiwasan natin guys kapag nagtataklob tayo ng succulent ay yung malimutan natin tanggalin ang taklob sa umaga. Medyo matrabaho nga lang guys kapag ganitong winter, dahil kailangan natin proteksyonan sa frostbite itong ating mga succulent. Pero hindi naman lahat guys ng succulent ay nagkaka-frostbite.
nagbabaybay na. Meron din mga succulent na kapag nagka-frostbite ay bumabalik pa din naman sa dati. Pero yung mga succulent na mahina talaga sa lamig ay may tendency siya guys na magbaybay. So kahit paano guys, yung ating taklob ay tingin ko naman ay nakakatulong. And then, ang napansin ko pa, ang mga succulent na madali magka-frostbite ay yung mga succulent na hindi nakakasagap ng enough na sunlight. Sila guys yung madali magka-frostbite. Usually guys, sa mga succulent na nasa labas ng bahay or nasa labas ng greenhouse, ang mas intense ang kulay kapag winter. Yung succulent natin guys dito ay exposed sa lamig, so yung kulay nila ay mas makulay compared dun sa ating mga succulent na nasa loob ng greenhouse. Ito nga palang garden bed natin ay plano natin i-renewal sa spring or kapag medyo tumaas na yung temperatura dito sa lugar natin. So masyadong crowded na din, so plano natin guys na magtanggal or medyo ibahin natin ng konti yung ating mga nakatanim dito na succulent. Para sa akin, ang pinakamagandang season ng pagsusukulent ay yung ganitong season na malamig yung panahon. Yung ganda guys ng ating mga succulent ay talagang maa-amaze tayo dahil sa kulay nila. Talagang yung lamig ng panahon ay nagdudulot sa kanila ng stress. Yung stress na yun ang nagbibigay ng ganda sa ating mga succulent. Ang isa pa matibay sa lamig na succulent ay itong ating Dardy Sunshine or ating Francisco Balde. So sa lahat guys ng succulent na meron tayo dito ay ito guys yung pinakamatibay sa lamig. Guys, maraming salamat nga pala sa pagbisita nyo dito sa ating succulent garden bed dito sa harap ng bahay. So far so good naman yung ating mga succulent na nakatanim dito. Kahit hindi natin masyado sila natatakloban at expose sila sa sobrang lamig ng panahon ay nakakasurvive pa rin sila. So, ang plano guys natin para makasurvive itong ating mga succulent kahit sobrang lamig ng panahon ay hindi natin or iiwasan natin ma-overwater. So, kapag malakas ang ulan, saka malakas ang snow, ay plano natin takluban itong ating garden bed.
At ang isa pang timing para sa pagtataklob ng succulent ay kapag masyadong mababa na yung temperatura ay plano nating takloban itong ating garden bed.